Isinusulong ng Rusya ang Pokrovsk mahigit isang taon na ito. Lalo na ngayong tag-init ng maglaan si Vladimir Putin ng 100 at 10,000 sundalo para dito. Akala ni Vladimir Putin ay nakuha na ng Rusya ang Pokrovsk ngayon. Nakatayo pa rin ang lungsod kahit may nagsasabing nasa bingit na ito. Si Vladimir Putin ay may malaking problema. Ang Pokrovsk ay naging isang madugong labanan para sa militar ng Rusya. Maaaring ang Oktubre ang pinakamasamang buwan para sa Rusya. Sa loob ng isang buwan, nawalan ang Rusya ng 25,000 sundalo. Ito ay dahil sa matalinong estratehiya ng Ukraine sa pagtatanggol ng Pokrovsk. Ayon yan sa United 24 Media na nag-ulat noong Nobyembre 7 na kinumpirma ng Ukraine ang pagkamatay ng 25,000 sundalong Ruso noong Oktubre lamang. Tandaan, ito ay mga namatay lamang. Hindi casualty na pwedeng ibig sabihin ay patay, sugatan o bihag. Ito ay 25,000 sundalong Ruso na tuluyang naalis sa labanan at hindi na kailanman makakabawi o makakapanggulo muli sa Ukraine. Sobrang laki. Ayon sa United 24 Media, ito ang pinakamataas na buwan ng bilang ng namatay na sundalong Ruso mula nang simulan ni Putin ang espesyal na operasyong militar noong Pebrero 2022. Ibinunyag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa pagpupulong noong Nobyembre 7 na ang patuloy na pag-atake ng Russia sa Pokrovsk ang sanhi ng karamihan sa mga namatay. Sa mga nakaraang araw lang, naglunsad na ang Russia ng 220 pag-atake sa pinahihirapang lungsod. Marami rito ay gumagamit ng mabibigat na kagamitan na madaling tamaan ng mga drone ng Ukraine. Ang mga puwersa ng Russia, kahit na marami ang bilang, ay ginagawa nilang madali silang maging target. At may dalawa pang mga kawili-wiling impormasyon na lumitaw mula sa mga pahayag ni Zelensky. Ang una ay nabanggit na natin kanina. Ayon sa video, nakumpirma di umano ang 25,000 pagkamatay ng mga Ruso. Ipinapakita nito ang estratehiyang ginamit ng Ukraine para makamit ang dami ng napatay. Kung ang mga pagkamatay ay nagmumula sa mga kuha ng video, ibig sabihin mayroong isang bagay na kumukuha ng mga kuhang iyon. Ang first-person view drone ng Ukraine ay kabilang sa ilang sandatang tumutugon sa pangangailangan. Ang mga drone na iyon ay nagre-record ng video ng real-time at direktang ipinapadala pabalik sa kanilang mga operator na nagbibigay daan sa Ukraine na makakalap ng datos. Malamang na iyon ang naging dahilan ng bilang na binanggit ni Zelensky. Ang pangalawang mahalagang detalye ay isang bagay na nabanggit ni Zelensky na parang hindi sinasadya. Ayon sa United 24 Media, bagamat 25,000 ang naiulat na namatay, posible pang mas mataas ang totoong bilang. Sabi ni Pangulong Zelensky ng Ukraine, posibleng may 2,000 hanggang 3,000 pang nasawing Russian na hindi nakita sa kamera. Malaki ang posibilidad na dulot ng artilleriya at labanan sa lupa ang mga pagkamatay, hindi ng drone. Kung tama ito, nasa 28,000 sundalong Ruso ang napatay ng Ukraine noong Oktubre o halos 903 kada araw. Malaki ang nababawas at di ito magandang senyales para sa digmaan ng Russia. Idagdag ang bagong bilang sa kabuuang mga nasawi ng Russia sa digmaan sa Ukraine. At makikita ang madilim na larawan ng paraan ni Putin sa pakikidigma. Ayon sa site ng Minfin, mahigit 115 milyon na ang nasawi sa panig ng Russia mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Hanggang Nobyembre 9, tulad ng nabanggit namin kanina, kasama sa bilang na ito ang lahat ng sundalong Ruso na napatay, nasugatan o nabihag habang nakikipaglaban sa Ukraine. May isang kawili-wiling trend na lumitaw kamakailan na maaring magpaliwanag kung bakit. Noong Oktubre 2025, pinakamataas ang bilang ng napatay sa Ukraine sa loob ng isang buwan. Ayon sa ulat ng politiko noong Oktubre 13, nakakatakot ang rasyo ng mga namatay kumpara sa mga sugatan sa Russia. Kinuhanan ng pahayag ng outlet ang Ukrainian na gusto kong mabuhay, isang intelligence hotline ng Ukraine para ligtas makasuko ang mga sundalong Ruso mula sa labanan. Dahil sa kakulangan ng maayos na paglikas ng mga sugatan, 13 lang na sugatang sundalo kada isang namatay. Ipinapakita nitong mababa ang kaligtasan ng mga sugatan dahil kulang sila sa taktikal na medikal na pagsasanay at madalas na walang tulong matapos masugatan. Nagulat ang gusto kong mabuhay. Hindi nakakatulong sa Russia ang ganoong proporsyon. Ganoon din ang tila patakaran ng Russia
naiwanan ang kanilang mga sugatan na mag-isa na lang, imbes na ilikas sila para mabigyan ng medikal na paggamot. Maraming sundalong Ruso ang namamatay sa mga sugat na di naman nakamamatay dahil kulang ang pagsisikap ng Russia na mailigtas sila. Dahil dito, ngayong Oktubre, mas maraming Ruso ang namatay sa isang buwang labanan kaysa dati. Hindi lang pagiging walang pakialam ng Russia ang dahilan ng mataas na bilang ng namatay ngayong Oktubre. May ilan pang iba. Simula sa matinding kalupitan sa harap ng Pokros, kung saan naganap karamihan ng pagkamatay. Iniulat ito ng United 24 Media ukol sa dami ng namatay na Ruso. Binanggit nila ang dami ng pag-atake at ang lawak ng labanan sa loob at paligid ng mahalagang lungsod ng Ukranya. Ang Pokrovsk, na matatagpuan sa Donetsk Oblast at itinuturing na mahalagang sentrong logistical na tinawag ng ilan bilang pintuan papuntang Donetsk dahil sa kahalagahan nito ay naging sentro ng matinding labanan. Ginagamit ng Rusya ang drone, artillerya, at mabibigat na armor para subukang makapasok sa lungsod. Ang mga mabibigat na pag-ataking ito ay hindi lang ang tanging taktika ng Rusya na nagdulot ng mataas na bilang ng namatay. Nagpapadala rin ang bansa ng maliliit na unit ng sundalo na tinawag ng Kiev Independent na Infiltration Group sa lungsod. May isang bagay na mahusay ginagawa ng mga grupong ito. Pinipilit nila ang Ukraine na habulin sila na nagiging dahilan para hindi makabuo ng malinaw na depensibong linya. Gayunpaman, napakaliit ng mga unit kaya wala silang tsansang mabuhay kapag natunton na sila. Kaya mukhang bahagi ng estratehiya ng Rusya ang ganitong kalaking kamatayan. Matagumpay ang mga grupo sa pag-infiltrate ng bansa at paghila ng depensa ng Ukranya, pero kalat-kalat sila sa iba't ibang lugar. Ang mga infiltrator na iyon ay parang mga nasa misyon ng pagpapakamatay na nagbibigay daan sa mga mabibigat na unit sa likuran nila na magsagawa ng mas organisadong pag-atake. Isa itong malupit na estratehiya. Gilingan ng laman ni Putin na pinapasok niya ang sinumang sundalong kayang humawak ng baril. Kung di man kaya ng sundalo ang baril, pwede pa rin silang sumalo ng bala ng Ukranyano. Kaya mas kaunti na lang ang natitira para sa mga tropang Ruso na maaring maging kapaki-pakinabang sa pagsalakay. Hindi ito pagmamalabis. Noong Setyembre, 19 binigyang diin ng Telegraph ang kawalang puso ng opensiba ni Putin sa Pokros. Iniulat na bumuo ang Russia ng unit ng mga sundalong malubha ang sakit at ipinapadala sila sa labanan. Karamihan ay itinutulak sa mga linya sa Pokros. Ayon sa ulat, sinasabi ng Ukraine na ang mga sundalong ito ay kadalasang may malulubhang kondisyon gaya ng human immunodeficiency virus o hepatitis. Pinapadala sila sa labanan na may espesyal na armband bilang palatandaan ng kanilang sakit. Ipinaliwanag ni Dmytro Zamilo, ang Executive Director ng Ukrainian Security and Cooperation Center, isang think tank. May impormasyon ngayon na ang mga unit na ito ay lumalahok sa labanan sa kasalukuyang pinakamainit na lugar, Pokrovsk. Ngayon, ayon sa Telegraph, ang tinatawag na infected units ng Russia ay nagiging mas karaniwan dahil sa pagkalat ng iba't ibang sakit sa harapan. Iniulat ang insidente kung saan tinamaan ng hemorrhagic fever ang buong unit ng Russia. Nagiging sanhi ito ng pagdurugo ng mga mata ng mga tinatamaan nito. Para sa anumang sibilisadong militar, sapat na ang ganitong kondisyon para agad mailikas ang apektadong tropa. Para sa medikal na atensyon, laganap din ang human immunodeficiency virus sa tropa ng Rusya. Ayon sa ulat ng Telegraph, 20 beses na mas marami ang mga sundalong may autoimmune disease kumpara noong 2023. Para kay Putin at sa kanyang malupit na hangaring sakupin ang Pokros, ang mga sakit na ito ay naging oportunidad. 2 pagkakataon, sa katunayan, paliwanag ni Zamilo, binanggit na ginagamit ng Russia ang baluktot na version ng germ warfare para magdulot ng psikolohikal na pinsala sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. Ang presensya ng mga may sakit na Ruso sa larangan ng labanan ay maaaring magdulot ng tiyak na moral at psikolohikal na presyon. Dahil sa malapitang pakikisalamuha sa ganitong uri ng kalaban, pinipilit nitong maging mas maingat ang militar ng Ukraine at pangalagaan ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Sabi ng pinuno ng think tank, ito ay tumutugma ng maayos sa pangalawang oportunidad na nakita ni Putin na ang mga may sakit na sundalo ng Russia ay isang malaking yaman para maubos ang mga rekurso ng Ukraine sa Pokros. Bukod sa mas mahigpit na medikal na proseso, hindi rin napapakinabangan ang may sakit na sundalo sa labanan. Mabagal sila, kulang sa enerhiya, at mas malamang na mamatay sa labanan.
Bahagi lahat yan ng plano ni Putin. Tulad ng dati naming sinabi, isa sa mga dahilan ng maraming patay na sundalong Ruso sa Pokrovsk ay ang paggamit nila sa sarili nilang tropa bilang pambala sa kanyon. Malamang nakabilang sa mga ipinapadala para sumalakay sa Pokrovsk o lumaban sa unahan ang mga unit na may impeksyon. Kasama ang bawat sundalo sa unit na iyon. Tila tinatanggap ni Putin ang pagkamatay bilang casualty. Baka ito ang pananaw ng Pangulo ng Russia. Mamamatay rin naman ang mga ito. Kaya bakit hindi na lang sila mamatay habang inuubos ang bala ng Ukraine? Baluktot ito, malupit, at bahagi ito ng dahilan kung bakit napakaraming sundalong Ruso ang namamatay. Bukod pa sa kalupitan ni Putin, higit pa sa nagampanan ng Ukraine ang bahagi nito sa pagdulot ng napakalaking bilang ng namatay sa puwersa ng Russia. Noong Oktubre, 25,000 ang namatay. Hindi aksidente ang pagkamatay ng mga tropang Ruso. Mukhang drone ng Ukraine ang sanhi ng karamihan ng pinsala, ayon yan sa Pravda, na naglalaman ng eksaktong sinabi ni Zelensky nang isiwalat niya ang lawak ng pagkamatay ng mga Ruso. Ngayong Oktubre lang, salamat sa mga unmanned aerial vehicle, 25,000 na namatay na mananakop na Ruso ang napatay. Eksaktong bilang ito dahil lahat ay may video na patunay. May programa kami na nagbibigay ng extra puntos para sa napatunayang aksyon, kaya sigurado ang bilang na ito. Mahalagang tandaan mula sa pahayag na ito ang dahil sa mga unmanned aerial vehicle na nagpapatunay sa nabanggit namin kanina sa video. Ang paggamit ng Ukraine ng mga drone sa Pokrovsk ay nagpapahina sa pag-atake ng Russia, at ito ay tinutulungan ng isang kakaibang uri ng gamification na nagbibigay ng insentibo sa mga tagapagtanggol ng Ukraine na pumatay ng mas maraming sundalong Ruso hanggat maaari. Ibinahagi ng The Guardian noong Nobyembre 3 na ang bagong inobasyon ng Ukraine ay ginagawang parang computer game, ang digmaan gamit ang mga drone. Ang Army of Drones bonus system ay nagbibigay ng puntos sa mga sundalong Ukrainian para sa bawat kumpirmadong kalabang napatay o nasugatan. Nagagawa ito ng first-person view drone dahil sa real-time na video sa labanan. Pero maaring gumagamit din ang Ukraine ng reconnaissance drone para mabilang ang resulta. Bawat kalahok sa laro ay nakakakuha ng mga puntos na maaari nilang gastusin sa isang online na tindahan, kung saan maaari silang bumili ng iba pang mga drone at autonomous na sasakyan. Nadoble ang bilang ng nasawing Ruso noong Setyembre kumpara Oktubre ng nakaraang taon. Dulot ng pagdoble ng Kyiv sa gantimpala sa pagpatay ng sundalong Ruso mula 6 hanggang 12 puntos. Ipinapakita nito ang pagbabago ng prioridad sa labanan. Ayon sa The Guardian, nakita namin kung gaano ka-epektibo ang sistemang parang laro sa paghikayat sa mga puwersa ng Ukraine na pumatay ng mas maraming sundalong Ruso gamit ang mga drone. Noong Setyembre, 400 drone ng Ukraine ang sumali sa bagong sistema at naitala ang 18,000 nasawing Ruso sa pagitan nila. Noong Oktubre, nalagpasan nila ang record ng mahigit 7,000, malamang mas marami pa. Dahil Setyembre, bilang ay casualty. Pero Oktubre, ayon kay Zelensky, ay namatay lang. Ayon sa politiko noong Agosto, mahalaga ang estratehiya ng Ukraine sa paggamit ng mga drone. Noong panahong iyon, napansin na ang mga drone ang responsable sa pagitan ng 60 at 70% ng mga sundalong napatay o nasugatan sa digmaan sa Ukraine. Tila mas mataas na ang porsyento ngayon. Ayon kay Zelensky, 25,000 sundalong Ruso ang napatay ng drone sa depensa ng Pokrovsk noong Oktubre at 3,000 pa sa ibang paraan. Ang kabuuang bilang na humigit kumulang 28,000 ay nagsasabi sa atin na 10% lang ng mga sundalo ng Russia ang namatay dahil sa artilleriya at iba pang mga sandata na hindi kayang mag-record ng mga nangyayari. Nakakagulat na 70% ng mga namatay na sundalong Ruso noong Oktubre sa Pokrovsk ay biktima ng mga drone. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang mga unmanned vehicle na ito sa pagtatanggol ng Ukraine sa lungsod. Malaki ang bahagi ng paggamit ng Ukraine ng mga drone sa kanilang estratehiya sa Pokrovsk. Bawat posibleng daan papasok sa lungsod ay binabantayan ng mga unmanned aerial vehicle ng Ukraine. Kaya mas mahirap ang mga pag-atake. Sa pananaw ng Russia, posible pa ring malusutan ang mga drone na ito. Isa sa paraan ng pag-iwas ng mga sundalo ng Russia ay ang estratehiya ng unit ng pagsalakay. Pero tiyak na may mga drone na nagbabantay sa sasakyan o pagtitipon ng tropa malapit sa Pokrovsk. Ginagawang mapaminsala para sa Russia ang malakihang mekanisadong paglusob.
kahit pa magtagumpay sila. Malinaw ang pagkilala kung gaano kahalaga ang mga drone ngayon sa Ukraine. Noong Nobyembre 7 inanunsyo ni Zelensky na magtatalaga ang Ukraine ng bagong commander para sa drone air defenses nito. Si Yuri Cherevashenko ang gaganap dito dahil sa kanyang paggawa ng interceptor drones na ginagamit ng Ukraine laban sa Russian Shahid drones. Malaki ang posibilidad na ito ang naging susi sa kanyang pagkakatalaga. Maaaring hindi mag-focus ang bagong division sa Pokros. Kahit opensiba ang Ukraine gamit ang drone, posibleng makaisip ang bagong komandante ng paraan laban sa first-person view drones ng Russia na magpapahusay sa drones ng Ukraine. Pagsamahin mo ang brutal na paraan ng Russia sa kanilang mga puwersa sa Pokros at ang mga drone ng Ukraine, makakakuha ka ng recipe para sa kalamidad sa manpower ng Russia. Isang kalamidad ang nagdulot sa Russia ng record na pagkawala ng mga sundalo sa loob ng isang buwan. Posibleng may isa pang hindi napapansing aspeto na tumulong sa mga nagawa ng Ukraine noong Oktubre. Noong Oktubre, 14 naglabas ng artikulo si Wes O'Donnell, komentarista sa militar, sa medium na nagtatanong ng kawili-wiling katanungan. Mayroon bang naging pagbuti sa militar ng Russia? Ang simpleng sagot ay tila hindi naman talaga. Oo, pinahusay ng Russia ang kanilang militar gamit ang mas advanced na electronic warfare equipment at mga drone na binili o ginaya mula Iran at Ukraine. Gayunpaman, ang kultura ng militar sa loob ng Russia ay kasing sama pa rin ng epekto sa militar ng bansa ngayon tulad noong umakyat sa kapangyarihan si Putin. Walang after-action reports, tapat na debriefing, o pag-amin sa pagkakamali kung isang batalyon ang pumasok sa minahan sa madaling araw. Susunod din ang isa pa sa parehong senyales ng mga bato. Sa tanghali, nagsusulat si O'Donnell ukol sa militar ng Rusya. Kung iipunin mo ang kaalaman, parang nagbabayad ka ng dugo para matuklasan muli ang natutunan ng iba kahapon. Ibigay mo ito kay Pokros para makita mo ang problema. Madalas pumapasok sa labanan ang mga puwersa ng Rusya na hindi handa sa kung ano ang naghihintay sa kanila dahil inipon ang kaalaman. Ayon kay O'Donnell, binabalahuran ng bansa ang mahahalagang kaalaman. Kapag nagpapadala si Putin ng mga sundalong kulang sa kagamitan at sa ilang kaso, mga may sakit na sundalo papuntang Pokros, parang giniling na karne. Ang kulturang ito ng pagtatago ng impormasyon ay kasing panganib ng mga drone ng Ukraine. Maaaring magdulot ito ng sitwasyon kung saan hindi alam ng mga unit ng Russia na may mga drone at artillerya na nakatutok sa gusto nilang pasukan papuntang Pokros. Hanggang sa madatnan nila ang mga labi ng unit na unang nagtangkang pumasok doon. Huli na ang lahat sa oras na iyon. Tumaas pa ang bilang ng namatay. 25,000 sundalo ang kinumpirmang nasawi sa isang buwan. Karamihan sa Pokros. Kailangang itanong, ano ang susunod para sa Rusya? Maaaring magsimulang mahirapan ang Rusya na palitan ang ganito kalalaking pagkalugi. Noong Oktubre 6, iniulat ni David Axe na nawalan ang Rusya ng halos 10,000 sundalo sa kanilang pagsulong sa Pokros. Mga isang buwan matapos iyon, nadagdag ang 25,000 kumpirmadong pagkalugi at hanggang 3,000 hindi pa kumpirmado. Madugong labanan ito na nagpapahina sa militar ng Rusya. Sabi ni Axe noong Oktubre 15, maaaring umaabot na sa 20,000 sundalo kada buwan ang nawawala sa Rusya, kapantay ng kanilang nare-recruit. Labis na sundalo ang tumulong sa pagsisikap ng Rusya sa digmaan sa Ukraine. Pero ngayon ay kulang na ang kanilang hukbong panlupa. Ito ang resulta ng desisyon ng Kremlin na palakasin ang mamahaling opensiba sa paligid ng Pokros. Sa silangang Donetsk Oblast, Ukraine, sabi ni Axe, sinusubukan ng Rusya lutasin ang mga problemang ito. Ayon sa ulat ng Atlantic Council noong Oktubre 16, naghahanap si Putin sa ibang bansa upang punan ang malalaking pagkalugi na idinulot ng opensiba sa Pokros sa Rusya. Sabi ng konseho, may isang bayarang sundalo mula India na nahuli sa Ukraine. Ipinapakita nitong handang tumanggap si Putin ng mandirigma mula kahit saan kapalit ng perang Ruso at buhay para sa kanyang layunin. May mga sundalo mula gitnang silangan, Aprika at silangang Asya na sumasali bilang bayarang sundalo sa militar ng Rusya sa digmaan sa Ukraine upang mabilis na kumita ng malaking pera. Marami sa mga recruit na ito ay sinasabihan na magsisilbi sila sa mga tungkuling hindi labanan noong sila ay kinukuha. Ngunit nauwi silang nasa unahan ng labanan. Gayunpaman, kahit na may mga dayuhang sundalo, maaaring nahahabol na rin ng Rusya ang mataas na bilang ng namamatay sa kanila. Ibig bang sabihin nito ay ligtas na si Pokros? Malayo pa doon. Sa kabila ng dami ng mga nasawi na naranasan ng Rusya sa kanilang pagsulong para sa lungsod, walang ipinapakitang senyales si Putin na siya ay urong.
Ayon sa CNN, noong Nobyembre 8, handa ng sakupin ng Rusya ang lungsod ng Donetsk kahit libu-libong sundalo na ang nalalagas. Tumindi ang labanan sa Pokros nang makapasok ang sundalong Ruso ayon sa ulat at sinabing napaligiran na ng Rusya ang target nila. Kung magtagumpay ang Rusya, ang pagbagsak ng Pokros ang pinakamalaking tagumpay nila kontra Ukraine mula 2023. Mukhang malapit nang magtagumpay ang estratehiya ng Rusya na umaasa sa dami ng tao. Ayon sa isang Ukrainian sundalo mula sa Peaky Blinders drone unit, sinabi niya sa CNN sobrang tindi ng galaw nila kaya hindi na makasabay ang mga Ukrainian drone operator. Sabi ng sundalo, karaniwang gumagalaw ang mga Ruso sa tatluhan, umaasang kahit mawala ang dalawa, may isa pa ring makakarating sa lungsod at makakuha ng pwesto. Mahigit 100 grupo ang posibleng makalusot kada araw. Nabanggit namin na ang maliliit na grupo ng pagsalakay ng Rusya ang pangunahing dahilan ng maraming nasasawing sundalo. 2 sa bawat 3 miyembro ng grupo ang patunay nito. Sa kabila nito, mukhang epektibo pa rin ang paraan ng mga Ruso. Dahan-dahan, napapasok na ang Pokros ayon sa ilang ulat. Kawili-wiling pansinin na sa estratehiya ng Russia, 314 lang na kumpirmadong sundalo ang naipasok nila sa Pokros. Hindi sapat iyon para magsimula ng opensiba. Lalo na't may mga drone ng Ukraine na nagbabantay at nagdadala ng kamatayan. Mas malaki pa raw ang kabuang bilang ng kalaban ayon sa ulat ng United 24 Media, pero tila hindi pa rin nila kayang pasukuin ang Pokros. Kung gaano katagal magtatagal ang lungsod ay nakadepende sa kung gaano katotoo ang mga ulat tungkol sa pagkukubakob. Sa kahit anong paraan, maaari nating asahan na mas marami pang Ruso ang mamamatay bago bumagsak ang Pokros. Kung paniniwalaan ang Ukraine, malayo pa ang pagbagsak na sinasabi ng Russia. Hindi pa raw ibibigay ang Pokros ayon sa Ukraine, habang pinipigil nito ang propaganda ng Kremlin. Panoorin ang aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita sa sitwasyon sa Pokrov at dami ng nasawi sa Russia.